Pagkatapos po nating ibahagi sa inyo ang ilan sa mga interview, no? Kung hindi nyo pa napanood, nasa channel na po natin, panoorin po ninyo. Kung saan ay sinabi ni Miss Barbie Forteza ng tahasan sa kanyang interview na talagang sinadya po talaga nila na magkaroon sila ng solo era project because marami pong gustong patunayan si Barbie at si David Licauco. At naiintindihan naman natin lahat ng mga sinabi ni Barbie dun po sa pagkakataon na yon. Which is tama naman po yung mga pinupunto niya doon na hindi naman po or kailangan din kasi bilang isang actress patunayan mo na hindi ka lang pang love team, na pwede ka rin talagang magkaroon ng solo project mo at pwede ka pa rin maging successful dun sa magiging solo era project mo. At napatunayan niya ni Barbie Forteza dahil sa mga sunod-sunod niyang proyekto, 'di ba? Nakita naman natin na may resulta lahat ng kanyang mga ginawa, lahat ng kanyang pinanghirapan. At talagang sobrang usap-usapan si Miss Barbie, sobrang dami ng mga interviews. At makikita po ninyo, 'di ba? Isa sa pinakahinahangaan natin kay Barbie when it comes to their yung mga interviews niya. Very witty kasi siya eh. Hindi siya yung wala siyang dead air. Talaga makikita mo sa kanya na sobrang intelligent niya sa mga question. Tama yung sinabi ng isang nag-i-interview sa GMA na Barbie is one of the most favorite niya na ini-interview because hindi pa man niya doon natatapos yung question niya with Barbie, alam niyang may sagot na si Barbie. Ganon katalino, 'di ba? Ganon siya katalino. The reason why naiintindihan ng maraming mga fans, dahil alam kong matatalino rin ang mga Barda fan eh. Alam natin kung ano yung totoo, kung ano yung niloloko lang kayo, 'di ba? Kung ano yung pinasasakay lang kayo. Si Barbie kasi ayaw niyang pasakayin, ayaw niyang lokohin yung mga fan, Ayaw niya na parang lahat ng mga gagawin niya ay base sa kagustuhan ng mga fan. Which is tama naman kasi may sariling buhay naman si Miss Barbie Forteza. So yun yung kanyang pinaliwanag sa kanyang interview. So if still di nyo pa napanood, you can watch that on my channel. Okay? Darred's Files. So kaka-upload lang natin yan kahapon para at least maintindihan nyo lahat. So ngayon, eto na pag-usapan natin. Meron kasing nag-comment sa comment section. Sabi niya ganun, Miss Darreds, meron daw siyang nalaman, meron daw nagsabing isang vlogger, I don't know who she is, who are they, diba? Hindi natin alam po sino sila. Pero ang pinapakalat daw nitong mga vloggers na ito, na si Mr. David Licauco daw, ay ikakasal na. Dahil ito daw si Alex Manalang na di umano, pag sinabing di umano, hindi siya sure. Hindi siya 100% legit, na di umano, tapos na daw pong mag-aral si Miss Alex Manalang, graduate na daw si Miss Alex. So dahil po sa graduate na siya, ay mag-aasawa na daw siya, ikakasal na kay David. Naloka ako dun sa comment na yun ikaw na, example, number 1, ito lang po yung masasabi ko dyan. Number 1, kapag tinatanong si David if he's into relationship, hindi niya po yung sinasagot ng tahasan. Wala siyang sinasabing yes or a no. Hindi niya sinasabing yes ng tahasan. Hindi niya sinasabing no ng tahasan. They just keep silent about that issues, diba? So which means wala pa talagang formal na pag-amin mula kay Mr. David Licauco patungkol sa kanyang di umano'y girlfriend na nagngangalang Alex Manalang. At the same time, di ba may mga nakikita tayo mga videos na sinasabi nila nandun daw si Alex kapag nagbabakasyon sa Siargao, nandun daw si Alex Manalang, ganyan-ganyan, di ba? So ang dami mga ebidensyang lumalabas na sinasabing sila na nga. Sabihin na natin na may mga ganong mga pictures. Let's give them the benefit of the doubt na sige, sabihin na natin na i-accept natin that may mga photos, videos na lumalabas. Pero yung tahasan mong pag-amin, diba? Malay natin kung ba talaga sila, friendship ba sila, barkada ba sila, magpinsan ba sila. Yun yung hindi natin alam, diba? Pero nagja-jump na into conclusion itong mga vloggers na ito na girlfriend daw ito ni Mr. David Licauco. Wala nga tayong ebidensya. Ang sinasabi lang po ninyo ng mga vloggers at bashers na ito na magkasama lang sila sa isang place, which is hindi lang naman sila ang magkasama doon. Magkasama ni David Licauco yung mga kaibigan niya, yung mga brother niya, mga pinsan niya. So maaaring isang buong tropa sila na nagbakasyon sa lugar na yon, 'di ba? Number 1 yon. Ibig sabihin, wala pa pong tahasang pag-amin kay David na siya po ay may girlfriend, pero pinapalabas na ng mga vloggers at mga bashers na siya po ay ikakasal na. So parang medyo something's fishy, 'di ba? Pagdating doon. At the same time, ikaw na isang babae
nag-aral ka, hindi natin alam kung ilang taon nag-aral si Alex Manalang. Tapos after mo mag-aral, mag-asawa ka agad. 'Di ba? Ayaw mo bang meron ka munang ma-achieve bago ka before you got married, 'di ba? So yun yung isa sa mga pino-point out din ng mga netizen na parang ang ang walang sense no, na sasabihin natin na after na makagraduate magpapakasal agad, 'di ba? At si Mr. David Licao, kung sa dami ng mga ginagawa niya, 'di ba? Ang dami niya po mga pinagkakaabalahan. Number 1, yung kanyang Hyrox. 'Di ba? Talagang sa competition, sumasali siya sa mga competition. May mga teleserye siya, may mga endorsement, may mga negosyo. So tingin niyo po ba is nasa isip na agad ni Mr. David? Siya sabihin na natin na sa age niya, nasa marrying age na siya. At the same time, stable na yung kanyang finances. Kumbaga parang financial stable na siya. So anytime soon, pwede na talaga siyang magpakasal. Pero sa ngayon, sa nakikita ko po kasi wala tayong any evidence or wala tayong any mga ebidensya or mga lisensya na makapagsasabi at makapagko-confirm na totoo yung mga chismis na to, 'di ba? So yun yung point of view ko rito. Kaya minsan makakatawa na rin talaga. Lahat kasi ng mga comments ninyo, binabasa ko yan. Hindi man ako nagre-reply, pero binabasa ko yan. At the same time, hina-heart ko yan. At kapag ka-reply po yung mga comments, nire-reply ko kasi ayoko pong mag-iwan ng confusion sa inyong mga isipan. And that comments really triggers me para sagutin. Kasi napaka-imposible po kasi na, 'di ba? Kasi kumbaga parang si David kasi, kung sakasakaling mangyayari yun, hindi naman para isikreto niya yun 'di ba? Hindi naman masisikreto yun dahil artista si David. Public figure si David. At siya po ay nasa isang malaking network. Hindi naman po pipitsugin lang ang GMA. Hindi naman pipitsugin lang ang GMA Sparkle. Kaya naman, kung magaganap yun at mangyayari yun at kung may plano na talaga siya dyan, hindi niya po malilihim yan. Dahil po, kumbaga parang part yan ng pagiging public figure niya. Talagang malalaman ng publiko yan. Kaya kung may mga ganyang pagkakataon na kumakalat na mga balita, tawanan nyo na lang talaga dahil kailangan lang talaga natin ng 100% na ebidensya na makapagpapatunay na totoo talaga yung mga chika, 'di ba? So, kayo po, kayo pong pong inyong saloobin patungkol sa isyong ito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone!